Deadline para sa mga foreign POGO workers ating tatalakayin kasama si Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Miss Dana, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo and of course sa lahat po ng tumatangkilik ng inyong programa. Ma'am, ngayong araw ang deadline para sa foreign POGO workers. Pakipaliwanag po sa ating mga kababayan, ano po ang ibig sabihin ng pag-downgrade ng isang visa ng isang foreign worker po sa Pilipinas? Yes, ang pag-downgrade po, ang ibig sabihin po niyan ay nagre-revert yung foreign national to a temporary visitor's visa status dahil siya po ay naka-working visa dito sa Pilipinas. Ang ibig sabihin po nun, parang sinusurrender na niya yung kanyang working visa status here in the country and is ready to depart the Philippines. Kapag tayo po ay nagda-downgrade, ang isang foreign national ay nagda-downgrade, nakakakuha po siya ng 59 days after the downgrading na temporary visitor's visa, but not upang gamitin po para mamasyal or mag-ikot-ikot or magtrabaho pa. This temporary visitor's visa is given for the foreign national to wind down his affairs, meaning digpit-ligpit na po, prepare for the departure, mag-empake, bumili ng ticket, bago po lumabas ng bansa. Ma'am Dana, ano naman po yung mga hakbang o step-by-step process ng pag-downgrade ng visa na kailangan nilang gawin at ano po yung mangyayari sa sinumang foreign worker na hindi susunod sa ibinigay na deadline? For the foreign national po, ang kanilang kumpanya ang mag-aasikaso ng kanilang downgrading. They would have to file it with the Bureau of Immigration before the deadline, which is today, October 15 po, para makonsider na voluntaryo silang aalis ng bansa. Kasi sila po ay legal na nagtatrabaho dito. We're talking about those who used to work in legal online gaming companies, and we're hoping na legal din po silang aalis at voluntaryo na po silang aalis even before the set deadline. So once they submit their requirements for downgrading, their company submits their requirements for downgrading, dire-diretso na po yan, kukuha po sila ng exit clearance, and they will surrender their alien employment permit for cancellation sa Department of Labor and Employment. Pwede po tayong mag-set ng implementation days even after the October 15 deadline para ma-implement po sa kanilang mga passports at makakuha po sila ng mga required clearances after the October 15 deadline doon po sa mga kumpanya nila mismo if they will request it with PAGCOR. Paano po yung ginawang coordination ng BI sa ibang concerned agencies tulad ng PAGCOR at DOLE sa pag-facilitate ng visa downgrading process? Well, tayo po ay miyembro ng interagency dito po sa Task Force POGO Closure at tayo po ay nakikipag-ugnayan in these different agencies para malinaw po at iisa yung ating direction ng lahat po ng ahensya. So nung nakaraan po, nagkaroon po ng pagpupulong ang mga ahensya at malinaw po yung procedure sa kanila para mas malinaw din po itong mai-relay doon po sa mga kumpanya ng PAGCOR. Ito pong interagency, hindi lang po dito sa regulation, nag-uusap-usap, pati sa punitive kung sakali po that there are still foreign nationals who will remain here after the December 31 deadline for them to depart the country. Then, meron pong harmonious action din ng interagency sa pagtugis naman po doon sa mga violators na yon. Sa kasalukuyan, ilang POGO foreign workers na po ang kusang naghain ng visa downgrading para po sa kanila? Sa huling tala po natin, nasa 12,000 na po ang nag-file for downgrading, for voluntary downgrading. Ngayon pong linggong ito, tomorrow po magsasara tayo nung tali natin. Hopefully, tumaas pa po yung bilang na yan, yung mga voluntaryong nag-downgrade. Doon po sa tala natin, mukhang marami rin po ang umalis na lang ng bansa and have left the country for good. So we will be closing the tally of that as soon as possible para makita natin yung figures kung ilan pa yung naiiwan dito. At i-monitor natin yan up until the end of the year. Yung number po na yan ang i-monitor natin up until the end of the year na sila po ay lumabas na ng bansa. Ma'am Dana, paano naman po hinihikayat ng BI ang iba pang foreign workers hinggil sa prosesong ito?
Well, sa atin po, we make sure that expedited yung proseso natin ng downgrading. And at the same time po, we are encouraging din yung mga kumpanya to avail po ng services ng Bureau and the Interagency na magkaroon ng implementation day sa kanila. Once the visa has been downgraded, we may go to your companies po as requested through PAGCOR upang doon na mag-implement, upang hindi na po papuntahin yung mga empleyado nila in the thousands, maybe in the offices of the BI. But we can go there para hindi po pumila ng mahaba at mas mapabilis po yung implementation ng downgrading. Kasi alam natin, itong mga kumpanyang ito, there might be hundreds or thousands at a given time na magpapa-implement ng kanilang downgrading. Kaya gusto po natin, bukod sa maibsan yung dami ng tao na pupunta sa ating mga opisina, masigurado na may implement agad-agad yung downgrading sa kanilang mga pasaporte at makakuha sila ng mga appropriate clearances. So apart from BI po, doon po sa meeting natin with the interagency, DOLE has also committed to be there to receive alien employment permits that will be surrendered to them para po sa cancellation. So lahat po yan ng serbisyo ibibigay po at binibigay po natin doon sa mga legal na nagda-downgrade ng kanilang visa at legal po na aalis ng bansa. And we hope those po who have second thought siguro of wanting to illegally stay here in the Philippines, magdalawang isip na po kasi yung legal po na aalis ng bansa will not be blacklisted, will still have the opportunity to come back to the Philippines for legal reasons. If they have legal, legitimate reasons to go back to the country, then they may do so because they have legally followed our laws and our policies. But yung mga magpapaiwan po na gaya na nasabi ko kanina, matigas ang ulo at hindi sumunod sa mga polisiya ng ating gobyerno, ay sila po ay madideport and mabablacklist. Ma'am, sa mga pinapakita po nating pictures dyan, meron akong nakita kanina na nakaposa sila, tapos meron yung isa may daladalang baby. So pagka ganon, na-process na rin po ba ng maayos yung mga documents ng bata na ipinanganak dito sa Pilipinas? Kapag may foreign national po dito na minor de edad, hindi po yan dinideport. Kung kasama po ang magulang, lumalabas lang po yan ng bansa. Kasama ng magulang if the parent is the one being deported. But the minor subject is not deported po. Hindi rin po natin nilalagay sa blacklist ang minor de edad. Kapag po may mga ganyang insidente, because there really is historically may mga na-encounter tayo na ganyan, we make sure po that the appropriate arrangements are given para hindi naman po maging difficult for the parent na lumabas po ng bansa with the minor child. Okay. Sa ibang usapin naman po, may tanong ang GMA News Desk. Ito po ang tanong. Sabi po ni Representative Dan Fernandez ay nasa Singapore na raw po si Myla Roque, ang asawa po ni Attorney Harry Roque. May impormasyon po ba ang BI tungkol dito? Yes, doon po sa ating tala, sinamite rin po natin ito sa mga lawmakers po natin. Si Ms. Myla Roque po is out of the country since September 3. Her lookout bulletin was issued on September 16, so wala po siya sa bansa sa kasalukuyan. While former spokesperson Harry Roque has no recent departure as per our records, and meron po siyang immigration lookout bulletin which was issued on August 6. May tanong naman po si Luisa Arispe ng PTV. Ano po magiging aksyon ng BI kapag hindi na isaayos ng isang Chinese national ang kanyang 9G visa? Kung ito pong foreign national na ito, halimbawa ay working in an online gaming company and kasama po sila sa mga required ng umalis ng bansa at hindi niya po dinowngrade ang kanyang visa, halimbawa, nanatili siya dito, gusto niyang magtrabaho ulit sa ibang kumpanya, nanatili siya dito without processing his documents and leaving the country, then he will be subjected to deportation proceedings. Siya po ay paaalisin ng bansa at mabablacklist at hindi na po mapapayagan na pumasok po muli ng Pilipinas. May sunod po na tanong si Luisa Arispe. Sa inyong monitoring, ilan pa po ang Chinese national na may hawak ng 9G visa?
Doon po sa online gaming company, siguro mahigit 50% na po ang umalis or nag-downgrade ng mga foreign nationals in general, but majority of that are Chinese nationals. In the next few months, makikita na po natin yung departure nila pag alis po nila ng bansa. Kasi ngayon po, they are given 59 days to go out of the country, to leave the country already. So in the next few weeks po, yan makikita na natin yung unti-unting pag-alis po nitong mga foreign nationals na ito. Maraming salamat po sa inyong oras, Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration.